mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Tara, samahan niyo po ako na mahanap ng mga biyaya na nakalaan sa atin sa bawat araw na ating ginagawa. At syempre, susumat sa bawat gabay ng Panginoon sa atin na tayo po ay hindi pinapabayaan. Kaya samahan tayo ng mga ganitong biyaya dahil sa tayo. Mga katanong na yan. Pabinta na kami mga katyanin. Biyahe tayo papuntang Nangalaw. Mana tayo sa araw na ito mga katanong. Let's go. Marami na tayo mga ka-channel. Yan yung Nangalaw. Anga. Bulawan. Okay. Dito tayo sa spot. Maya. Ada sa bote. Ayan, sige. Pondohan mo. Kabayan. Dito tayo mag-uumpisa. Dito tayo magpundo mga ka-channel. Tapos langoy tayo papunta doon. At medyo maganda naman yung time dahil may mga bettis. At siguro yung agos ay pag ganun. Timing at sana ay pagkalupan tayo ng biyaya sa araw na to. Let's go. Okay, napag-base na tayo at ready na tayo na mag-dive. Tara mga ka-channel, samahan nyo ako. At si Jovin ay dito na sa bangka. Magbabantay. Let's go. Pagkatapos natin makapagbihis mga ka-channel, ayan, baba na tayo agad para i-check yung visibility kung ito ba ay malinaw. Medyo may kalabuan ng kunti kaya try pa rin natin baka sakali na makadali tayo. Let's go. Unang baba natin sa araw nito mga ka-channel kung saan nakakita tayo ng king mackerel. 4 na piraso ang king mac na nakita natin dito. At di ko napansin na ito palang nasa bandang taas ay napakalapit na pala. Pero nung malapit na ako dito sa isa, bago ko napansin na siya ay malapit. Sayang at di natin natira. Nag-alanganin tayo na tumira dahil yun nga ay nagdadalawang isip. Mayroong nasa harap natin at mayroon din namang nasa taas, pero mas minabuti pa pala na tinutok ko nandoon sa isa na mas malapit sa atin. Kaya umahon tuloy tayo na walang nga pala. Ilang minuto ang pagpapahinga natin sa taas. May nakita tayo ditong tangiging batangon ang tawag sa amin, or waho. Ayan, sayang. Medyo may kalakihan na sana, nasa mga 5 kilos, pero yun nga, dahil biglang nagulat at siguro tingin niya na mas malaki ako sa kanya, sumirit at di natin natira. Napansin ko dito sa unahan mga ka-channel na balisa yung mga baitfish at nakita ko itong isang GT or giant trevally na nagsisilong sa kawan ng mga baitfish, kaya dahan-dahan ko itong binaba upang magsagawa ng pagtira. At hindi naman tayo nabigo nung tirahin natin sa pool na sa pool. Boom! Ayun, tuyok. At ito ang naging unang isda natin sa araw na to. Sa sobrang likot mga ka-channel, kung napapansin nyo po, may maliit na bato doon sa tapat ng GT na napana natin. At pinulupot yung ating pana. Buti na lang sa katagalan, siguro sa sobrang likot niya, natanggal naman agad. Salamat at hindi tayo pinahirapan. Kaya dandahan ko itong hinila nang sa gayon ay masecure na natin yung ating kauna-unahang isda sa araw na ito.
medyo may kalakihan na rin yung mamsa, 8 kilo. At ang ginawa natin dito, siyempre, pambawi sa konsumo. Ayan, oh. Ayos. Sana makarami tayo at makadagdag sa pagkakataon ito, mga ka-channel. Tagos hanggang Munulay yung ating pagtira dahil sa sobrang lapit. At higit pa doon ay sa sobrang lakas ng rubber mula kay Corsi Spearmaster. At sa lahat po ng mga nagnanais na mag-order ng rubber ay kay Corsi. At sa lahat po ng gustong umorder ng pana kay Master Dudip ng Sama sa PH, si Corsi po ay nagbibinta din po ng mga pana, pero de kalidad at garantisado, kagaya rin ng ginagawa ni Sama sa. Kaya saan pa kayo? Order na po kayo, Sama sa PH at Corsi Spearmaster. Habang tinatanggal ko yung GT, mga channel, napansin ko na maraming mga talakitok or green jumpis na umaligid dyan sa paligid at dugtot na. Pero yun nga ay hindi pa natin natanggal yung ating isda dito sa pana. At pagkatapos kong natanggal ay malapit lang din naman sa bangka, kaya hinatid ko muna. Ito hilain o. Yan. Sige. Yan. Maganda. Sige. Okay. Hilain na. Nang mahatid ko na yung isda, mga ka-channel, pagbalik ko ito, isang king mackerel ang ating nakita. Dahil nawawala na nga yung agos nung tanghali na, naging mailap na yung isda. Marami sanang isda na nagpapakita sa atin, kaso nga lang kung saan yung wala ng agos, naging mailap pa sila. Sayang. Pero okay lang, move on. Sinubukan ko na sumisid dito sa bahagyang mababaw dahil medyo may kalabuan na doon sa malalim. At nawawala na rin yung mga pelagic, kaya ito sinubukan ko dahil may napansin po tayo ditong isang coral trout na tumago. Pero nung nagkasilipan kami ay nagulat siguro yung coral trout, kaya lumabas sa kabilang side at sumirit papalayo. Sayang, malaki na sana. Nasa mga sobra 1 kilo na yata yung laki ng lapu-lapu. Ayun, oh. Sisi tayo ulit, mga ka-channel, dito sa may bato na kung saan nakakita tayo mga darag-darag. At may nakatago din dito or may sumilong na isang trevally. Good size na rin yung trevally na nakita natin dito. Nasa mga sobra 1 kilo na yata. Pero yun nga ay naistorbo na itong isang angel fish ang tawag ng karamihan, or kadlo ang tawag dito sa amin. Palingon-lingon muna tayo. May 2 trevally na lumapit, undersize pa, kaya pass muna tayo dyan. Bottom tayo, mga ka-channel, pampaakit sa mga isda na lalapit. Ito nga, lumapit nga itong angel fish. Napakalaki. Istorbo yata ang isda na to ay. At ang isda na to, kapag nagulat, pati lahat ng isda na kanyang nasa malapit nadadamay na. Dahil napakalakas ng kanyang kalampag or lagbog sa ilalim. Lingon-lingon muna tayo hanggang sa umabot na rin tayo sa ating time na paahon na sana. Buti na lang malayo yung dalagang bukid. Etong darag-darag ang ating kinuha. Sa pool ka ngayon. Boom, sa pool. Ayos. At ito naging pangalawang isda natin sa pagkakataon ito. Darag-darag or Spanish vlog, Manilano ng tawag ng crab.
napakaganda ng pagkakatama mga ka-channel. Ayan. Nga lang dahil sa sobrang likot ng ganitong uri ng isda ay parang ginawang lubid yung ating monoline. Tumago sa kabilang side ng mata yung ating shop. Kaya siguro hindi na masyadong nagpanlaban yung isda na to. Nasa mga 1 kilo na rin yung laki ng dalag-dalag na ito. Bago po ang lahat mga ka-channel, taos puso po akong nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga viewers. Kay Kuya Larry Sante, kay Sir Terso Manulat Laurio ng Team Noranda ng Canada, kay Strawberry Sweet, kay Miss Gino Piuta, at lalong lalo na po kay Bay Binji. And kay Mr. and Mrs. Contreras, mega love shoutout po. Ingat po kayo palagi and God bless po. Another pagsisid mga ka-channel kung saan nakakita tayo ng isang lapu-lapu or suno dito sa di ganong kalakihan bato. At dahan-dahan natin itong binaba dahil medyo may kailapan na yung isda dahil tanghali na nga. Dalawa sana ito, yung oversize ay nawala. At itong good size nasa mga 800 grams, ito na ang ating kinuha. Pero nung tirahin natin, tinamaan naman sana sa sobrang likot nga lang. Nakatanggal, sayang. Malaki na sana. Nakalipas ang ilang minuto na paglalangoy natin dahil hindi na tayo nakakita or hindi na tayo nakadagdag, bumalik muna ako sa bangka at nag-decide na maghanap ng ibang spot. Sa lahat po ng nagpapa-shoutout ay pakitignan na lang po sa dulo ng ating video kung kayo po ba ay kasali sa ating na-shoutout. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi. In God bless po. Ay! Nakpo. Hilahin mo lang yung pundo, Dok. Suli pa tayo. Habang lipat kami doon sa may lawis ng Nangalaw kung saan madalas kami na kakapan ng asurahan ni Joy. Subukan natin doon. Pag malinaw, light, pero pag malabo, doon tayo sa harap. Let's go. Tayo mana. Subukan natin dito. Malalaki pa naman yung surahan dito. Ito ang naging unang dive natin dito sa spot kung saan tayo lumipat dahil mayroon tayo nakita ditong dalawang labian or lifty. Dahan-dahan akong nag-drop dito sa gilid ng malaking bato. Medyo may kalabuan yung dagat sa itaas ng parte ng dagat mga ka-channel, pero pagdating mo dito sa baba kung saan sa side ka na, naging malinaw naman ang takbo. At yun, may green sea turtle at ito nga lumapit. Boom, spine shot mga ka-channel. Okay, ito ang naging unang isda natin dito kung saan tayo lumipat. Isang lifty or labian. Ayos, malaki na, nasa mga 2 kilo yung laki ng lifty na ito.
Napakaganda talaga ng pagkakatama. Ayan oh. Hindi talaga gumalaw. Tinuhog ko muna yung isda dito sa ating lubid mga channel, at pagkatapos kong matuhog ay binalikan ko yung kanyang kasama dahil labas pasok dito sa bato kung saan sila nagtatago. Pero yun nga, nung naka-drop na tayo dito, nagantay tayo ng ilang segundo, pumasok na sa bato yung isda hanggang sa ito ay hindi na talaga lumabas. Kaya hindi ko na talaga hinanap dahil hindi ko rin nadala yung ating flashlight na iwan ko sa bangka. At nag-decide na rin ako na umabante sa unahan nang sa gayon ay makadagdag pa tayo. Sakto lang nung pagdating natin dito sa unahan, mayroon na naman tayo nakitang lefty, 2 piraso, at napakalikot nitong isa, kaya chance target tayo. Ito yung ating hinuli, good size na rin. Boom, sapul. Ito yung naging pangalawang isda natin dito sa spot kung saan tayo lumipat. Okay kayo, napakarami talagang labian or lifty dito sa area ng Alaw. Shoutout po sa kapitan ng Alaw, at lalong lalo na po sa mga teacher, lalong lalo na yung nakasabay natin nung tayo ay nanggaling ng Puerto Princesa. At ang ganitong klaseng labian mga ka-channel, isa rin ito sa nagmamantika or nagtataba ang lifty, ang ganitong klaseng uri. Napakataba din ang isdang ito. Habang tinutuho ko yung napana natin na isang lefty, nagpakita sa atin itong isang long nose emperor. Isa din ito sa mga isda na hindi ko pa nahuhuli, long nose emperor. At nagsagawa tayo dito ng pag-bottom or paggawa ng ingay sa ilalim, baka sakali na ito ay bumalik, pero hindi talaga bumalik. Wala talaga, hindi na talaga nagpakita yung long nose emperor na nakita natin. Sayang. Pag abante ko dito sa unahan mga ka-channel, may nakita ako na grupo ng mga labian, kaya nagsagawa tayo ng pagsisid. At buti na lang, marami-raming hangin ang ating nadala. Kahit kababawan na ito, kunting ingat lang po, dahil siguradong kahit saan ka man magsisid, talagang dapat doble ingat po tayo. Katagalan nung paglingon-lingon ko ay may napansin ako ditong isang labian pa rin sa gilid ng bato nung paglingon ko. Ayun, malaki na sana. Yun nga lang, biglang pumasok. Akala ko ay hindi na lalabas, hanggang sa ito ay napansin ko na lumabas sa kabilang side. Kaya nagdali-dali ako na umabante upang itutok yung pana sa kanya at magsagawa ng pagtira. Ayun no. At napaganda naman ang ating pagkakatira. Boom, sapul mga ka-channel. Ayos, ito ang naging pangatlong isda na nadagdag natin dito sa lugar kung saan tayo lumipat. Pangatlong labian. Halos ng isda na nahuli natin dito sa spot ay mga lifty or labian na.
pagkatapos ko masecure yung isda na nadagdag natin, nag-decide na rin ako na bumalik sa bangka dahil medyo may kalayuan pa yung biyahe namin. Nasa mga 2 oras pa uwi ng isla. At medyo hapon na rin at low tide na rin. Sana ay makapasok pa tayo dahil medyo may kahirapan ang pagpasok doon sa amin dahil ang daming malalaking bato. Kaya tara, let's go. Tara. Gusto na ako. Tayo. Alauna na. Hindi malayo pa yung biyahe natin. Natin 3 piraso. Lahat puro labian. Okay kayo. Habang nasa biyahe tayo mga ka-channel ay kain tayo. Dahil gutom na talaga. Let's go. At habang nasa biyahe nga tayo mga ka-channel, kagaya ng sinabi ko ay kakain tayo habang nasa biyahe. Ulam namin, ito yung inihaw kanina ni Jubin, darag-darag or Manila spoon. Okay kayo, laki ng plato ko. Plato niya maliit. Kain tayo mga ka-channel ng mga biyahe. Ayun, no? Ayun, suka to. Ayun, takit. Ayun. Ayun. Ito. Okay. Kain! Kain mo kami magkain habang nagbiyahe.
Kaya padunggo na kami mga ka-channel. Buti na lang ay nakapasok pa kami. Anong oras na kaya ito? Tignan natin sa ating orasan kung anong oras na, dahil umalis kami kanina ng alaw. Lampas na yun alaw na, no? Sobra alaw na mga ka-channel. Tapos ngayon, uy, alas 3 pasado. Talagang alas 3 impunto. Ayan, o, alas 3. Pasok pa yan, Loy. Pasok pa yan. At ayan nga, nakadunggo na tayo. So hindi na nakaabot doon sa unahan. Dito na lang. Kaya palutay na yung huli natin. Ayan, o, so, 3 labian, isang mamsi, papsi. Yan. Okay. Ilabas mo, baby. Okay. Grabe yung huli namin. Hawakan mo daw yung isda dong. Saan? Kahit saan yan. May titignan lang ako. Sige. Ganyan. Against the light yata. Against the light nga. Yeah. Against the light talaga. Okay lang. Okay.
Okay, karga mo na. Dito ako nasugat kanina. Saan? Diyan? Maya. Ito yung huli namin lahat. Yan o, baligbag mo. Yan, yung isa din. Yan o. Okay kayo. Ready. At siyempre, ilagay na yan sa matinding lagyanan. Okay. Kalalaki ng ano eh. Labian or lifting itiman. Yes sir. Pagkatapos ng mahabang biyahe, hindi naman masyadong mahabang lakaran, hindi kagaya ng bayan ng Kuyo. Nung tayo ay nandun pa, talagang halos isang o kalahating kilometro mula sa maya playa. Maglakad ka pag naglibas. Daming huli oh, isang box. Nilagyanan isang box. Okay. At yan mga batkurog. Yan mga ka-channel. So nakauwi na si Mrs. galing nagpabinta. Lahat po ng isda natin ay 11 kilos, tag 80. Pinag-isang ano lang, pinaghalo na lang yung lipti tsaka mamsa. Lahat 11 kilos, tag 80. Buminta tayo ng 880. Ayan o, yung ating binta 880, klarong klaro. At ito, tapos nagpa-load tayo sa TV. Pangsigang natin mamaya. Yan yung sobra natin, bawasan natin sa diesel. So yung kita po natin ay 800, bawasan natin ng 300 sa diesel. Mayroon po tayong natirang 580. Okay, 580 ang natira. 580. Yun no. Naka ano din kami, nakakita din kami ng kahit papaano. Kumita din kami ng 880. Mayroon na tayong pang kape-kape. Ano guys, may kape ka, pang kape ka na guys? Guys? Thank you. Para saan pa? Nood mo na oh. Sana all. Mag-iiganti pa rin siya, di ba? Yan mga ka-channel, yung huli ni Mr. na isda, lilinisan natin sa sabawin. Sabawin natin mga ka-channel. Sasabawin natin ang isda. Hindi na makatalab yung kutsilyo. Lagay natin sa kaldero mga ka-channel yung ating lamas. Yan mga ka-channel, mag-ano tayo ng lamas para sa ating sinabaw. Purol na yung aking kutsilyo. Magsabaw kasi ako eh. Uli ninitib. Sarap sa sinabaw kapag maraming lamas.
Ayan mga ka-channel, yung isda na linisan ko kanina ay 5 hiwa lang ito. Sasabawin natin. Yan, lagay natin sa kaldero dahil kulong-kulo na yung ating pinainit na tubig mga ka-channel. Ilalagay na natin ang isda. Hindi ko alam kung anong isda to mga ka-channel. 5 hiwa siya. Ayan, 2, 3, 4, 5. Ayan mga ka-channel. Napakasarap, makaulam na naman kami ng sariwang isda. Dahil namana si Native kanina. Kaya makaulam na naman kami. Salamat sa Diyos dahil binibigyan niya kami ng biyaya. Ayan mga ka-channel. Kumukulo na. At mayroon na rin niyang lasa. Luto na yan mga ka-channel. Kakain na rin kami mamaya. Tapos na natin ang ating sinabaw. Yan mga ka-channel, magsandok tayo ng ulam. Magkain tayo. Siyempre, hindi pa huli yung aking paborito. Buntot. Sinigang na labian or lifting dilaw. Shout out kay Brad Alex, shout out kay Ate Kay, shout out kay Ate Sabina, shout out kay Ate Sabina, shout out kay Ate Sabinis ko, shout out kay Ma'am Rosalano Capia, shout out kay Kuya Benji, shout out kay The Bruce, shout out kay Ate Jan Ispa, shout out kay Strawberry Sweet. Yun. Yung isa pa. Yung isa, yung pinano mo sa akin. Kay Lare Sante. Sir Dennis De La Cruz. Shout out kay Kuya Larry Santa. Shout out kay Dennis De La Cruz. Ayun. May isa pa man pa. Sino? Yung isa, yung pinano mo sa akin. Kain po tayo mga ka-channel. Kalimutan ko yan. Sabi ni Jewel Ariel Arias. Sabi ni Ariel Arias, hindi ka na daw nag-shout out. Yan. Tagaluto. Kain tayo mga ka-channel. Samahan nyo kaming kumain ngayong gabi. Ang ulam namin, sinabaw. Ayun. Sabor. Sarap kayo. Ang taba ng, anong isda ito? Lipti. Lipti. Napakataba ng lipti mga ka-channel. Ito yung lipti sa putik. Kulay dilaw. Dalawa ito, yung isang klase ng sapatos. Yan. Pagkasarap ng ulam mo eh. Kanina yung ulam natin sa laot, yung dalag-dalag or manilanon. At ang tawag din ng iba, ano ba ang tawag dun? Spanish vlog. Yun. Yung Spanish vlog po ay talaga napakasarap nun. Inihaw, sinabaw. Gandaan lang, baka bukog. Sabaw? Ayun. Ayan, sabi sarahan, nagigop ng sabaw. Ayun. Dami kayo. Pagkasarap ba?